Siya po kasalukuyan ngayon ay naka-restrictive custody po pagkatapos nga po doon sa mga naging pangyayari ng mga nakakaang linggo kung saan nagpahayag po siya ng medyo hindi ka nais-nais at mabibigat na pananalita doon sa kanyang social media account. Isa sa ilalim na sa neuropsychiatric test si Patrolman Francis Steve Fontillas matapos na bumalik sa trabaho noong nakaraang linggo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kailangan malaman ang mental status ni Fontillas upang makita kung karapat-dapat pa ito bilang pulis. Ito pong March 20 po ay siya po ay nag-report at magsasailalim po siya sa neuropsychiatric examination para i-check din po at i-examine kung ano po ba yung kanyang kasalukuyang mental status po dahil kamakailan nga po ay napag-alaman natin na as early as 2023 ay nag-exhibit na po ng disturbing and erratic behavior po itong pulis po na ito. Ayon pa kay Brigadier General Fajardo, inilagay na rin sa restrictive custody si Fontillas habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng mga maanghang nitong komentaryo laban sa gobyerno na nakapost sa kanyang social media account. Noong March 17 po ay nasampahan na po siya ng QCPD po ng criminal case for inciting to sedition in relation po sa ating cyber crime law. Base na rin po doon sa kanyang mga naging post po doon sa kanyang social media account. At maliban po doon ay ang NAPOLCOM po ay will take cognizance po doon sa mga kasong administratibo na isinampa po sa kanya for grave misconduct po at conduct unbecoming po of a police officer po. Nangako rin umano si Patrolman Fontillas na ititigil na ang pagpo-post sa social media. Yun po yung sinabi po niya na hihinto po siya ng kung ano-anong mga pinopost po niya sa social media, which is obviously a clear violation po ng existing policy po ng PNP, particularly on the use po ng social media po. Si Fontillas ay aktibo sa pagkokomento sa social media matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.